Bagyong Francisco na may international name na Mikhala patuloy na lumalakas sa Philippine Sea at posible nang maging isang ganap na super typhoon sa mga susunod na oras. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na nanatiling nakataas sa ilang bahagi ng Batanes at northeastern Cagayan. Habagat o southwest monsoon lalo pang pinalalakas ng bagyo. Nagdadala ngayon ng malawakang pag-ulan sa Visayas at Mindanao kasama ang Palawan at ibang bahagi ng Luzon. At isa pang low pressure area o Invest 94W patuloy ring minomonitor at may posibilidad na maging susunod na bagyo sa mga darating na araw. At ayon sa pinakahuling tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, may hanggang 2 sama ng panahon pang posibleng mabuo bago matapos ang unang linggo ng Hulyo. Ang lahat ng detalye ay ating tatalakayan sa loob ng ulat na ito. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily news weather authority ng bansa. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, June 23, 2026, narito na ating update sa panahon. Patuloy na nakakaapekto ang Bagyong Francisco sa ilang Luzon dala ng malalakas na hangin at ulan, lalo na sa extreme northern Luzon. Patuloy ang paglapit ng bagyo at ang isang namumuong bagong bagyo o LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy na lumalakas at may bantang pumasok ito sa ating PAR sa mga susunod na linggo. At kung sakaling mangyari ito, ito'y posibleng maging isang ganap na bagyo, tatawagin itong Bagyong Gardo, ang ika-7 bagyo ng taong 2026. Mga kababayan, patuloy natin binabantayan ang Bagyong Francisco. Sa pinakahuling datos nito, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 725 kilometro silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang napakalakas na hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hanggang 170 kilometers per hour. At kasalukuyang kumikilos pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung titingnan natin ang satellite imagery at forecast track, makikita na ang Bagyong Francisco ay nasa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon habang nananatiling nasa karagatan ng Philippine Sea. Sa ngayon, wala pa rin tayong nakikitang direktang landfall senaryo sa alimang bahagi ng bansa. Gayunpaman, dahil sa lapit nito sa extreme Northern Luzon, hindi pa rin inaalis ng forecaster ang posibilidad ng mas mataas na wind signal sa Batanes at Babuyan Island. Mga kababayan, isa sa pinaka-importanting development ngayon ay mabilis na paglakas ng Bagyong Francisco. Mula sa pagiging tropical storm lamang ng ilang araw at nakalipas, mabilis itong lumakas bilang isang typhoon. Dahil sa mainit na temperatura ng dagat, may hinang vertical wind shear at magandang upper level outflow. Patuloy ang rapid intensification nito. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend, posible na itong umabot sa 185 hanggang 200 km per hour sustained wind na sapat upang maituring bilang isang super typhoon category. Ngayon naman ang ating himayin ang posibleng direksyon ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayong araw, patuloy itong kikilos pa west-northwest habang nasa Philippine Sea. Sa darating na Miyerkules, magsisimula na itong lumapit sa silangang bahagi ng Batanes at Babuyan Island. At sa darating na Huwebes, unti-unti nitong liliko pa northwest. At sa darating na Biyernes, magsisimula ang recurvature o pagliko nito patungong north-northeast. At sa Sabado hanggang Linggo, tutungo na ito sa Ryukyu Island at Southern Japan. Ibig sabihin nito mga kababayan, batay sa kasalukuyang forecast, mas mataas pa rin ang posibilidad na hindi ito maglandfall sa Pilipinas. Subalit dahil malawak ang sirkulasyon nito, mararamdaman pa rin natin ang epekto ng Bagyong Francisco. Ng kasalukuyan ay isa na ang super typhoon. Isa sa pinakamalaking epekto ng Bagyong Francisco ay hindi ang mismong sentro nito, kundi ang pagpapalakas nito ng southwest monsoon o hanging habagat. Kapag lumalakas ang isang bagyo sa silangan ng bansa, parang higanting vacuum ito na humihigop ng mas maraming moisture mula sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas malawak na pag-ulan, mas malalakas na thunderstorm at mas madalas na pagbaha ang maaring maranasan sa maraming lugar, partikular dito sa Luzon. Mga lugar na maaaring maapektuhan ng habagat, kabilang sa mga lugar na inaasahang makakaranas ng mas madalas na pag-ulan ay ang lugar ng Palawan, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, Occidental Mindoro, Antique, Aklan, Iloilo, Negros Occidental. Posible rin ang pag-ulan sa lugar ng Bicol Region, Quezon Province, Aurora, Isabela, lalo na kapag lumalakas pa ang outer rain bands ng Bagyong Francisco.
Sa kasalukuyan, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lugar ng Batanes, Gonzaga, Cagayan, Santa Ana, Cagayan at Babuyan Islands. Sa ilalim ng Signal number 1, inaasahan ang hanging 39 hanggang 61 kilometers per hour. Bagamat minimal hanggang minor lamang ang inaasahang pinsala, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa lalo na sa mga baybaying lugar. Dahil sa epekto ng bagyo, asahan ang maalon hanggang magaspang na karagatan, lalo na dito sa bandang lugar ng Batanes, Babuyan Island, Hilagang Cagayan at silangang bahagi ng Luzon. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag nang pumalaot kung hindi naman kinakailangan. Samantala mga kababayan, bukod sa Bagyong Francisco, may isa pang sama ng panahon na binabantayan ngayon. Ito ang LPA06C o ang Invest 94W na kasalukuyang nasa bahagi ng Micronesia. Sa ngayon, mababa pa lamang ang posibilidad nito na maging isang ganap na bagyo. Ngunit ayon sa ilang forecast model, maari itong unti-unting lumalakas sa mga susunod na araw habang kumikilos ito pakanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Samantala, inanunsyo ng Pag-asa na may hanggang 2 potensyal na sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating monitoring domain sa loob ng forecast period mula June 22 hanggang July 5 ngayong taong kasalukuyan. Bagamat isa pa lamang ang ganap na bagyong kasalukuyang binabantayan, ipinapakita ng numerical weather models na may posibilidad pang mabuo ang 1 o 2 tropical cyclone vortices sa mga susunod na araw. Base sa week 1 mula June 22 hanggang June 28, ang Tropical Cyclone Francisco o may international name na Mikhala, ang unang binabantayan ng Pag-asa na ngayong linggo. Sa kasalukuyan, ito ang pangunahing weather system sa Western Pacific na may pinakamataas na posibilidad na makakaapekto sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng habagat. Batay sa forecast track ng iba't ibang weather agency, kabilang ang Pag-asa, JMA at JTWC, inaasahang kikilos ang bagyo sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Habang lumalakas ito, inaasahang lalapit ito sa extreme northern Luzon, partikular sa paligid ng Batanes at Babuyan Islands. Gayunpaman, sa kasalukuyang projection, mas mataas pa rin ang posibilidad na hindi ito direktang tumama o tatama sa alimang bahagi ng kalupaan ng bansa. Sa halip, inaasahan itong kumilos pa northwest, dumaan sa silangang bahagi ng Taiwan area at unti-unting lumiko pa northeast at tuluyang tumungos patungong Japan, southern Japan. Ito ang tinatawag nating recurving track kung saan ang bagyo ay lumilihis pakanluran bago muling humilaga at pahilagang silangan. Bagamat hindi direktang tatama, maaari pa rin itong maramdaman ang epekto sa bansa. Bukod kay Francisco, may isa pang weather disturbance na minomonitor ng Pag-asa. Ito ang tinatawag nating TCLB1, Tropical Cyclone-like Vortex. Sa ngayon, wala pa itong ganap na organisadong sirkulasyon upang maituring na tropical depression. Ngunit sa mga computer forecast model, nakikita ang posibilidad na unti-unti nitong pag-organisa habang nasa bahagi ng Tropical Cyclone Information Domain o TCID ng Pag-asa. Sa kasalukuyan, mababa hanggang katamtaman pa lamang ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo sa loob ng week 1. Ibig sabihin, hindi pa sapat ang environmental condition para mabilis itong lumakas. Gayunpaman, patuloy itong babantayan dahil anumang pagbabago ng temperatura ng dagat, moisture content o upper level winds ay maaring magpabilis sa pag-develop nito. Sa week 2 naman mula June 29 hanggang July 5, dito mas nagiging interesante ang forecast. Ayon sa pinakahuling projection ng Pag-asa, mas mataas ang posibilidad ng tropical cyclone formation pagsabit ng week 2. Ang TCLB1 ay posibleng pumasok sa ating PAR. Ayon sa forecast guidance, ang TCLB1 na kasalukuyang nasa silangan ng ating monitoring domain ay maaring tuluyang mabuo bilang isang tropical cyclone. Kapag nangyari ito, posible itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at lumapit sa extreme northern Luzon at dumaan malapit sa Batanes o kaya naman sa Taiwan area. Sa kasalukuyan, nasa katamtaman hanggang mataas na ang posibilidad nitong maging bagyo. Kapag ito ay naging ganap na tropical cyclone at pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility, ang susunod na pangalan na ibibigay ng Pag-asa ay Bagyong Gardo. Ito ang susunod na listahan matapos ang Bagyong Francisco. Gayunpaman, mahalagang tandaan na malayo pa ang forecast period kaya mataas pa rin ang uncertainty. Maaaring magbago ang lokasyon ng pagbuo, mabilis na paggalaw at direksyon ng track at maging ang lakas ng sistema sa mga susunod na araw. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 1 and 2. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth.
Mga kababayan, sa gitna ng bagyo, pag-ulan at mga pagsubok na ating kinakaharap, lagi nating tandaan na may Diyos na ating matatakbuhan. Habang tayo ay naghahanda laban sa mga panganib ng kalikasan, huwag din nating kalimutan ang panalangin at pagtitiwala sa Panginoon na siyang nagbibigay ng proteksyon at gabay sa bawat araw. At yan po ating update sa panahon. Kung nagustuhan nyo ang ating ulat, please like, share, and subscribe. Salamat po sa inyong suporta. Patuloy po tayong mag-ingat. God bless us all. Hanggang sa susunod na ulat, panahon.